Yun mga tol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre for today's video ay pupunta na naman tayo ng Isabela. At kasama na naman natin ang ating Rosy Chariot 175cc. Yun, so dito kami magagaling sa sentro ng Tuguegarao City. Pabiyahe tayo ng kulang-kulang kalating oras papunta doon sa may Peña Blanca sa Baliwag. So ayun, samahan nyo kami at medyo marami-rami ang sasakyan ngayon na dumadaan. So nagpadala muna kami dito sa Balawan ng pera. Yun, tuloy-tuloy na tayo. So dadaan tayo dito sa Sentro 10 o yung pinaka palengke dito sa Tuguegarao City na bilihan ng mga isda. At nakapagpagas na rin tayo doon, kaya continue na tayo sa ating biyahe. Yun, so nandito tayo sa sentro ng Tuguegarao City. Yun, nakita natin yung mga nagtataasang building dito. So kakaliwa tayo dito sa side para diretso na tayo ng Sentro 10. Doon sa mga unang vlog natin, no? So maraming nagtatanong doon na ang Rosy Chariot ba ay matibay, ano? So ang sagot natin, ang Rosy Chariot po ay matibay talaga. So 2 years ko na ito ginagamit at matatag siya. So matipid naman siya at may pailan nilang nasisira dito sa ating Rosy Chariot. So katulad ng kaniyang shock, yung shock niya talagang lumalabas na yung oil dun sa kaniyang mismong tube. So ang diferensya nun na yung kaniyang oil seal. At isa pa, yung ating wirings ay matibay din, no? So wala pa naman siya nagkakaproblema sa wirings. Goods na goods pa naman yung kanyang mga wire. Yung kanyang bubong lang yung medyo may diferensya pag maulan. Natulo yung kanyang bubong, no? So kanyang speedometer talagang putol na at kailangan na rin palitan. Yan lang naman yung mga diferensya, pero yung iba wala pa naman. So then may nagtanong din na sabi niya, madali ba i-drive yung Rosy Chariot? So madali lang naman sir i-drive yung Rosy Chariot, para lang naman talagang nagmumotor pag dinadrive mo ito. Kasi meron din siyang clutch, no? Meron din siyang kambiyahan sa left side din, meron din siyang foot brake. So para kang lang nagmumotor ng TMX or Badja. So ganun lang kadali yung Rosy Chariot. Ang ang pagpraktisan mo lang dyan yung kanyang body, yung tansya niya sa paliko, yung tansya sa singitan o yung dikitan. Side by side kailangan tansyahin mo o praktisin mo pa yung laki nitong Chariot. So medyo mahaba siya konti at malapad-lapad. So kasing lapad dito ng kotse na Hyundai yun. So yun yung kanyang pinagkaiba, yung advantage. So the next, yung kanyang design, iba kasi yung design nito sa akin na nasa harap. So may mga modified design na ito, katulad ng harang na bakal dito na stainless, no? Modified design na yan, aftermarket na. Kaya maraming nagtataka kung bakit magkakaiba yung design o bakit iba yung design ng sa akin na Chariot. So yun, nandito na tayo sa Peña Kanawan Overflow Bridge. Continue pa tayo. Labas natin guys ay Libag. So dire-diretso na tayo ng Isabela. At may nagsabi rin na ang Rosy Chariot daw ay pang mahirap lang. So ang sagot ko guys, hindi ito pang mahirap lang. Ang Rosy Chariot ay maraming may tutulong sa ating hanap buhay, sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, katulad ng kargahan, hakutan, no? So service. So yun mga malaking may tutulong ng trike na ito. So pagandaan kasi dito ay malapad siya sa likod, kahit 8 tao kasya sa likod, no? Nakapahaba kasi yung kanyang upuan, kaya marami tayong may karga na passenger. So dito sa harap, left and right, pwede yan passenger dito. So 10 kaya. So nakaraan yung vlog natin ay pumasya yung 12 dito na pasahero. So ngayon lang, at napakalakas ng Chariot pagdating sa ahunan. Alam nyo ba kung bakit napakalakas nito? Kung di nyo alam pues sasabihin ko na sa inyo.
napakalakas nito guys pagka naka-low gear siya, nakababa yung low gear niya, at kahit gaano kabigat yung karga niya, basta kumasya lang sa kanyang katawan ay kayang-kaya niya uh, uh, itakbo, no? So napakalakas nitong Chariot Plus na naka-low gear lang. So ang Chariot ay hindi lang pang mahirap, talagang pang masa, pang hakutan, no? So ang Chariot ba ay mabilis sa patag o sa highway? Ang tanong po ay mabilis po. Sa patag umabot ito ng 60 to 70 kph ang may karga, no? Pag walang karga umabot ng 80 kph. So napakabilis na ng Rossi Chariot pagka umabot ng 80, dahil pwede nang matumba pag naka ng lubak sa sobrang bilis. So hindi recommended sa trike ang 80 na kph o yung speed natin, napakadelikado. Okay lang kung apat yung gulong, kahit mag 90 kph pa tayo, pero sa mga trike hindi advisable ang ganun kabilis sa highway. So next, so marami nakapansin na yung ating Rossi Chariot ay matagtag pagdating sa lubak. Natural po, dahil ang ating Rossi Chariot ay nakamolye at plus naka absorber siya, shock absorber. So pag walang shock absorber ay mas lalong matagtag siya. So sa cargo type wala siyang shock absorber, pero sa passenger type meron po siyang shock absorber, dahil po yung pasahero ay kailangan ng smoothness. Kahit demoli siya, kailangan ng smoothness pagdating sa mga lubak. Pero kung talagang pangkargahan katulad ng cargo type ng Chariot ay pwede na yung wala siyang shock absorber kahit nakamulye. So ganun yung nakagandahan sa Rossi Chariot, no? Malaki, pwede siya gawing camper trike, pwede siyang gawing hakutan, halos lahat nandito na, all purpose. So may nakita nga ako yung yung nagawang panghakot ng semento, panghakot ng palay, hakot ng bato, buhangin. So gamit na gamit talaga guys ang itong Chariot na to. So next vlog natin, marami tayong sasabihin sa inyo patungkol sa Chariot, no? So yun, thank you. Continue na tayo sa biyahe natin guys. So ang gawin to, Baliwag Piña Blanca, boundary ng Isabela at Cagayan. So yun.
Yung pala si Ate Margie. Yung pala si Ate Margie. Nandiyan pala si Ate Margie. Iya. Buhay makabot.